Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto dito. Kung saan ang sabi po niya ay siya ay magkakaroon ng milyon. Yan, milyon na kita dito kay dito po kay Shiba Inu. Ayan. Kung siya ay nasa senior na edad. Yan, senior citizen na po siya. Yan po ay siguro sa mga edad na 60 plus. Yan, kasi yan po yung kapag umabot na po tayo ng edad na 60 ay matatawag na po tayong senior citizen. Kaya yan, kasi ang itong si Shiba Inu ay ayon po sa kanya ay pang matagalang hold po ito or long term hold po ito. At ako naman po ay sang-ayon dyan. Kaya siya po ay may malakas na paniniwala, nakikita po siya ng milyon. Ayan, dito kay Shiba Inu kapag siya ay umabot na sa pagiging isang senior citizen. Kaya maganda po yan. Ngayon ay naisipan ko lamang pong i-content ito kasi meron po kasi akong naalala na isang balita nitong mga nakalipas na araw na napanood ko po sa mainstream media. Yan, at yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon, kapag ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pagiging isang senior citizen, ay may kaugnayan po yan sa ating retirement. Ayan, retirement. At syempre, pagdating po dito sa Pilipinas ay yung SSS. Ayan, naghuhulog ka ba ng SSS mo dyan? Ayan, kasi marami pong benefits dyan. Masasabi ko pong maganda na magkaroon po tayo ng SSS. Magkaroon tayo ng SSS. Ayan. At syempre maliban po rito ay maganda na rin kung meron po talaga tayong investment sa iba't ibang mga assets katulad po ng cryptocurrencies. At syempre pagdating dito kay ka-crypto ay meron po siyang investment kay Shiba Inu na kanya pong pinaniniwalaan na yan, kikita siya ng milyon. Kaya maganda po yan. Sarap po niyan kung pag nag-retire na po tayo, naging senior citizen po tayo, ay meron po tayong milyon na pwede po nating gastusin para sa ating ayan, kung tayo ay nasa ating katandaan na. Ayan, kaya hindi magre-relax na po tayo. Diyan na po natin gagamitin yung ating kinita na milyon at i-enjoy po natin ito. Kaya ayan. Ngayon ay yung iba ay syempre yung mga hindi marunong mag-invest sa mga cryptocurrencies ay parang sila po ay nakasalalay lamang sa traditional na retirement. Ayan, yung katulad ng SSS. At yung sinabi ko nga kanina ay meron akong napanood sa nakalipas na araw na nakakatakot. Ayan, na nangyari po sa isang SSS member. Yan, check po natin. Napanood ko po ito sa balita pero meron po tayong news article dito mula po rito sa GMA News Online. Napanood ko na po ito sa GMA. Yan, sa 24 oras. Yan, sabi rito, yan, April 9 po ito, 2024. Sabi rito ay SSS members disability claim decline. Records show he's dead. Ayan, meron na pong isang SSS member na kiniklaim po niya yung kanyang benefits dito sa SSS pero hindi po niya makuha kasi ayon daw po sa record ay patay na daw siya. Kaya sabi rito ay a social security system member says he was unable to file disability claims after records show he died 20 years ago. Ayan, hindi po niya ma-claim yung kanyang disability benefits kasi yung ayon daw po sa record ay nagpapakita na patay na siya last 20 years ago. Ayan, 20 taon na po siyang patay base sa record. Fermin Trina said he learned about his status in 2012 after attempting to file for disability claim. However, the SSS said a member declared his death on record to supposedly claim his funeral benefit worth $20,000 last September 2004. Ayan. Ito po si Ginoong Fermin Trina. Siya po yung SSS member dito na nagki-claim ng kanyang disability benefits.
At sinubukan po niyang i-claim ito noong taong 2012. Pero ayon daw po sa record ay meron daw pong isang tao or siya na rin daw po mismo ang nag-claim dito noong taong September taong 2004 September. Ayan, at yung kanyang claim na benefits niya ay 20,000 pesos. Kaya ayan yung nangyari rito. Sabi po rito ay ang sabi nila hindi sabi po ni Ginong Intrina rito sa kanyang naging interview ay ang sabi nila hindi na raw ako pwede mag-claim ng disability, gawa ng patay na raw ako. Meron na raw nag-claim ng funeral ko. Ayan, patay na raw siya. Nakakatakot po yan. Parang hindi po niya pinaghirapan po niyang hulug-hulugan yung kanyang SSS, tapos sa bandang huli ay hindi na rin po niya mapapakinabangan, lalong-lalo na, at ito po talaga lalong-lalo na kung ito lang yung inaasahan niya na parang magiging retirement benefits niya. Yan, kung wala siya, kung hindi po siya nag-i-invest ng ibang mga assets. Kaya nakakatakot po talaga kung pag sa iisang kung pag-iisang bagay lang tayo nag-i-invest. Yan, at wala tayong ibang asset. At least i-diversify po natin para at least may iba't iba po tayo mga sources. Yan po yung sinasabi nilang diversification or do not put all your eggs in one basket. Sabi pa rito ni Ginoong Fermin Intrina ay sabi hindi raw tatagal, maaayos daw yon. May babalik daw SSS ko. Umabot na po ng mahigit 12 taon na akong pabalik-balik sa kanila na nagfa-follow up. Hanggang ngayon ay wala pa rin po, hindi pa rin po naantag yung SSS ko. Kaya yan, ang tagal, binalik-balikan po pala niya ito para iayos pero hindi pa maayos-ayos. Yan, nagsayang na rin po siya ng kanyang mahabang oras. Umabot po ng 12 taon. Ayan. Yung napanood ko po rito ay naayos naman po nila. Tinulungan naman po siya. Ayan, hanggang sa na-report po ito sa yan, yung GMA po ang tumulong sa kanya. Ayan, kung hindi po siguro siya humingi ng tulong, yan, sa 24 oras ay siguro hindi po ito masusolusyonan or hanggang ngayon ay ipit pa rin yung kanyang SSS benefits dito. Kaya yan, pero nakuha naman po niya ito. Kaya malaki yung kanyang pasasalamat. Pero ayan, biruin mo naman ang tagal. Ayan, ang tagal po niyang mag-claim. Paano kaya kung pag hindi na siya, kung pag hindi na nga niya ito naabutan? Ayan, kasi syempre may edad na po siya at hindi na, dahil sa sobrang tagal nito ay ayan, hindi, sa bandang huli ay hindi po niya mapapakinabangan. Kaya yan lamang po yung aking naalala rito nung nabasa ko yung komento rito ni Ka-Crypto na kapag siya ay mag-senior citizen ay at least meron na siyang million na retire posibleng kitain dito kay Shiba Inu. Ayan, at least maliban sa SSS, kung sakaling natulad po tayo kay Ginoong Intrina, Fermin Intrina, yan, na biglang nagkaroon ng issue, problema sa ating SSS, ay at least meron po tayong aasahan na ibang retirement plan po natin dito sa cryptocurrencies. Kaya ayan, dapat ay hindi lamang po sa cryptocurrencies, i-diversify po natin yan sa iba't ibang mga assets. Ayan, yan lamang po yung naalala ko lamang po kasi dito sa nabasa kong komento ni Ka-Crypto rito at nais ko lamang pong i-share. Ayan, para sa lahat. At yung point ko lamang po rito ay syempre yung kahalagahan po ng diversification. Ayan, or do not put all your eggs in one basket kasi kawawa po talaga tayo kung pag sa iisa lamang po tayo aasa pagdating ng ating retirements pag tayo po ay nagretiro na. Kaya ayan, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-i-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.